Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, bago ko po ibahagi ang aking kwento, gusto ko lang po kayong batiin ng magandang umaga, tanghali o gabi. Last year ko lang po na-discover ang inyong YT channel. Sobra pong nakaka-addict ang boses nyo at nakaka-relax na makinig ng kwento nyo, lalo na kapag kagaling ko po sa trabaho o hindi naman po ay pampatulog ko sa gabi. Naisipan ko pong ibahagi ang aking kwento nung one time akong nakikinig ng kwento sa inyo nang biglang nag-chat sa akin ng ex ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Maki, 24 years old at taga Quezon Province. Kayo manggi ang kulay, gaya po ng mga nagbabahagi sa inyo ng kwento, bata pa lang ako ay ramdam ko na sa sarili ko na may iba sa akin at lagi akong tinutukso ng mga kaibigan, pinsan at mga kaklase ko na bakla. Pero hindi ako yung tipikal na baklang crossdresser. May mga nagsasabi nga po sa akin na sana naging lalaki na lang daw ako. Kung pwede daw po bang magpalay sa akin or pag hindi naman daw po ako naimik ay lalaking lalaki daw po akong tignan. Ang estado ko po sa buhay, sakto lang, hindi mayaman or hindi rin mahirap. Kung baga, nasa middle class lang. Talaga na minsan, meron at minsan wala. Only child po ako Kuya E at galing po ako sa broken family. Si mama po ay nasa ibang bansa at si papa naman po nasa second family niya, kaya mag-isa lang ako sa bahay Kuya E. At ang natapos ko pong course ay BS Tourism Management. Last year lang. Nagsimula po ang kwento ko nung isang umaga na nag-scroll down and up lang po ako sa Facebook. Pampalipas oras lang po ba? Kasi nung time na yon ay GCQ pa lang. Kumbaga hindi pa gaano nakakalabas ng bahay. And naispatan ko po sa people you may know, si Vince. Sobra po akong na-attract sa kanya kasi nasa kanya po yung tipo ko na lalaki. Payat na matangkad na maputi. Siguro nasa 5'9" po siya. Agad-agad po ako nag-send ng friend request sa kanya at wala pang 24 hours ay inaccept naman niya na po yung aking request. So syempre po, agad-agad pong nag-chat kami at sabi ko po, "Hi, thank you for accepting my friend request." Syempre po, dumadamobs ako noon at nag-reply naman po siya ng no problem. Sobrang kilig na kilig ako noon Kuya E. Nag-reply siya. Sabi ko sa kanya, sige na nga, baka magalit ang jowa mo. Nag-reply naman po siya nang wala naman ako noon. Doon na po kami nag-start mag-chat, Kuya E, at halos araw-araw kami na magkausap. Mula umaga hanggang hating gabi. Fast forward Kuya E, kagigising ko lang nung tanghali nang biglang nag-chat sa akin yung kapatid ng best friend ko na inaya akong tumambay malapit lang sa amin. Agad naman akong sumama. Nagulat ako that time na yung kapatid ng best friend ko ay tropa pala si Vince. At yun, doon po nag-start ang lahat at nagtagay kaming tatlo. Hindi naman ako masyado nagiinom Kuya E kaya agad akong tinamaan. Yun ba na... Yun ba? 3 PM pa lang? Yung ba naman nag 3 PM pa lang ay nagiinom na? At doon na ako nakatulog sa inuman nang nagising ako noong mga 11 PM ng gabi kasi feeling ko parang may nakatitig sa akin. Kaya napabangon ako at pagbangon ko, si Vince pala yung nakaupo sa harap ko. Napasabi na lang ako na, Diyos ko, tinakot mo naman ako. Sa pogi kong to, matatakot ka sa akin? Wika ni Vince. Sabi ko hindi hindi lang ako sanay ng may tao pag natutulog ako. Teka, anong oras na ba? 11 na. Huwag ka na umuwi, dito ka na matulog at
Gabi na din, baka kung mapaano ka pa at inom. Pumayag naman ako noon, Kuya E, so yun na nga, nahiga na ako. Di ko in-expect na sa akin siya tatabi, may kama naman siya. Tapos tumalikod ako sa kanya. Hindi kasi ako yung baklang pag nakatabi sa lalaki ay magpapakita ng motibo. Yumapos naman siya sa akin, Kuya E, at ramdam ko yung hininga niya na natama sa batok ko. Medyo nakikiliti ako noon hanggang sa nakatulog na ako ng ramdam ko. Yung nung madaling araw na parang may dumadampi sa labi ko at may kumikiskis sa paa ko. Nagising ako noon, Kuya E, at bigla akong nag-intidal-ana. Ano yun? Siguro din lumaban ako. Wait lang basta yun. Ito kasi sabi niya, bigla ako nag-intidal-ana. Siguro din ng alak. Di ko alam talaga. Lumaban ako hanggang sa pinababa ko yung kamay ko sa paps niya, Kuya E. Napamura na lang ako sa laki. Hindi ko talaga maintindihan tong nagintidal na kahit bago-baguhin ko nagintidal ana o ano, hindi ko alam talaga. Napamura na lang ako sa laki. Sabi ko, ba't ka nagmura? Sabi niya. Sabi ko, first time ko na makahawak ng ganito kalaking paps. Bakit? Ilan na ba kaming nakasama mo sa kama? Sabi ko, Kuya E, 2 lang yung naging ex ko. Tapos biglang tumalikod. Sabi niya, bakit ayaw mo ba? Hindi naman, kaso hindi ako nakikipaglaro sa hindi ko naman jowa. So, simula ngayon jowa mo na ako. Ha? Total, almost a month na rin naman tayo nag-usap noon. Napa-oo na lang ako, Kuya E, at agad niyang dinampi ang labi niya sa akin at doon na kami nagpainit ng gabi. Kinabukasan, Kuya E, nauna akong gumising at umuwi na ako. Hindi na ako nagpaalam. Nung mga tanghali, bigla siyang tumawag. Ba't daw di ko siya ginising kaninang umaga? Sabi ko, ang sarap ng tulog mo eh. So kaya din hindi kita ginising. Masaya naman kami. Na lumalabas kami, minsan ako ang gagastos, minsan siya. Pero kalimitan, unahan kami na magbabayad ng mga bills. Isang gabi, Kuya E, nakahiga kami sa kama ko nang bigla niyang pinutol yung paghaharutan namin. Nga pala, 80th birthday ni Lolo sa linggo. Hindi pwedeng wala tayo dun wika niya. Nagulat ako, ha? Oo, huwag kang matakot. Mabait naman sila Lola. Tsaka matatanggap tayo noon. Kinakabahan ako that time, Kuya E. Nag-overthink ako. Paano kung hindi kami tanggap ng family niya? Madaming pumapasok sa utak ko noon. Napakaano mo naman sa pag-overthink. Pero sabi ko, bahala na nga. Dumating ang linggo, Kuya E, at pinakilala niya ako sa lola niya. Tanggap naman kami ng family niya at ito ang hindi ko makakalimutan na sinabi sa akin. Nung one time na yun, ng lola niya, nung time na yun, ayan, nako. Sa mga sumusulat, please lang talaga i-double check nyo din yung mga letters nyo kasi kahit nga ba may proofreader, halimbawa man, mahirap hulaan yung mga sinasabi nyo, kasi siguro sobrang pagmamadali nyo, Alam mo ba, ikaw lang ang pinakilala ng apo ko, kaya alam kong mahal ka niya. Sabihin mo sa akin kapag niloko ka niya, sabi ng lola niya. Napaisip ako nun, Kuya E, at hindi ko alam ang sasabihin ko kay lola. Napatango na lang ako. Nung gabi na yon, Kuya E, nasa tabi ako ng dagat. Malapit lang kasi yung dagat kila lola at biglang lumapit sa akin si Vince. Ba't parang ang lalim ng iniisip mo? Napabuntong hininga na lang ako sa kanya at napasabi, ako nang ang bait ng family mo, Natanggap tayo. Paano kita mapapakilala kay mama? Ayaw nun na magjojowa ako. Laging sinasabi niya na lahat ng lalaki manloloko at ang mga katulad mo ay peperahan ka lang. Kung ako na babae, piniperahan lang, ikaw pa kaya? Bigla siyang umumik nun, Kuya E. Hindi yan, magtiwala ka lang.
Alam ng Diyos na wala tayong ginagawang masama at kung darating man tayo sa punto na maghihiwalay tayo at hindi talaga pwede, tandaan mo na may isang Vince na nagmamahal sa'yo ng totoo na hindi matutumbasan ng pera. At ito ang tatandaan mo. Kung mawawala ka man sa akin, hindi na ako hahanap ng tulad mo. Siguro, I face the reality na gagawa na lang ako ng sarili kong pamilya. Napaiyak na lang ako sa kanya, Kuya E. Sabi ko, pwede bang itago muna natin to sa family ko? Naiintindihan naman niya ako. Month ago, Kuya E, masaya naman kami. Nagkakatampuhan man ay nasusolusyonan din naman agad. Hanggang sa dumating yung point, kumakain kami. Nang makita ako ng pinsan ko kasama ko siya. Nagsumbong siya kay mama. So that time, kinausap ako ni mama. Sabi ko, kaibigan ko lang siya. Akala ko, naniniwala siya hanggang sa nalaman ko, nag-hire pala si mama ng private investigator. Taray. At nalaman niya lahat. Biglang nag-chat si mama sa akin na, sabi ko sa'yo, nalaman ko lang totoo kahit maubos ang pera ko. Gagawa ako ng paraan. So napaamin ako sa mama ko, Kuya E. Down na ako noon. Hindi ko alam kung anong gagawin hanggang tumawag sa akin si mama. Mamili ka, yung lalaking yan o ang pag-aaral mo. Papatigilin kita sa pag-aaral at bahala ka na sa buhay mo at kalimutan mo na din na naging ina mo ko. At ito, tandaan mo, pag pinili mo yung lalaking yan, ipapabugbog ko siya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, Kuya E, hindi ko alam ang gagawin. Kinausap ko siya that time na sabi ko wala nalaman ni mama. Ito yung kinakatakot ko kasi alam ang capability gawin ni mama sa atin dalawa at lumaglag na yung luha ko noon. Pagkatapos, sinako sa kanya. Sinabi ko sa kanya, yun. Ang dami mga typo nung letter niya. Tapos, ang pinakamahirap dito, alam mo yung anong parang kahit hindi mo siya kayang basahin, di ba may mga ganun tayo na pag binabasa mo yung letter, parang nababasa mo na rin siya, parang huhula-hulaan mo lang yun. Kaya lang hirap ng ganun. Sabi niya, Kuya E, piliin mo ang pag-aaral mo kung tayo talaga. Basta ito ang tandaan mo, mahal na mahal kita. Nagiiyakan kami noon, Kuya E, pasensya na kayo ha. Yung iba kasi nagsasabi na yung mga comment ko daw. Kaso nga minsan lang napapa-comment lang talaga ako. So pasensya na ulit talaga kayo kasi napakaraming reklamador sa mundo, no. Pagka-uwi ko sa bahay noon, Kuya E, tumawag ako kay mama at nagalit pa rin sa akin. Sinabi ko na hiniwalayan ko na. Di ba yan naman ang gusto mo? Sabi ni mama, siguraduhin mo lang. Lahat ng bank, ATM, passbook, credit card, kotse, motor, cellphone, ibibigay mo sa tito mo. Bibigay ko sa tito mo. Computer na lang ang gagamitin mo. Sa pag-online class mo at account mo sa Facebook mo, hahawakan ko para ma-monitor kita. Kuya E, pakiramdam ko noon para akong preso. Hindi ako nakakalabas ng bahay. Hanggang sa nabalitaan ko na lang, nagpunta na si Vince sa Manila at doon na siya nanirahan. Nalaman ko rin sa kapatid ng best friend ko na may kinakasama na siya. Masakit, Kuya E, pero okay lang sa akin. Siguro, ganun talaga. Pinagtagpo kami pero hindi tinadhana. So yun nga, Kuya E, fast forward, kanina habang nakikinig ako sa kwento mo tungkol kay Kai, biglang nag-chat sa akin si Vince at nag-send ng invitation ng birthday at biniyag ng anak niya. Kuya E, oo. Isa ako sa ninong ng baby ni Vince at major sponsor pa. Yung bang name ko yung nakalista sa baptismal ng bata at kilalola daw ang ganap. Di ko pa siya sinisin, Kuya E. Nilongpes ko lang at hindi ko alam kung anong i-reply ko. Any advice naman? Kuya E, thank you so much po. Di kung okay na sa'yo, kung okay lang naman sa'yo, kung kaya mo naman din maging kaibigan sa iyong dating ex, why not? So, yun lang naman yung ma-advise ko kung tanggap mo, kung kaya mo namang humarap o wala ka ng halimbawang bitterness o halimbawang
yung pagmamahal ba na aasahan mo pa rin na may mangyayari pa rin sa inyo dahil kahit na nagkahiwalay na kayo at nagka-pamilya o nagkaanak na siya, yun. Maraming salamat sa iyo, Maki. Naku, sa susunod no sana no yung mga kasi yung letters nyo minsan may mga pagkakataon na rin ngayon na kumbaga inaano ko na rin minsan, minsan nga binabalik ko pa tapos minsan nababrowse ko na rin siya kasi para hindi na rin ako malito. Kaso minsan talaga may mga letters pa rin talaga na katulad nito, maraming mga typo errors na minsan naman yung typo error na gagawan ko siya ng paraan na babasa ko, pero may mga error talaga na hindi mo talaga maintindihan kung ano yung sinasabi doon. So sana sa mismong part nyo rin, kahit kayo lang mismo basahin yung pagkasulat nyo, maintindihan kaya to ni Kuya E, hindi yung nagbabasa si Kuya E na ganito na mali-mali yung mababasa niya, so napapawala yung story. Napakaraming reklamador pa naman kapag tumitigil ako o nagko-comment ako dun sa kanyang mga sinasabi, sasabihin nakakairita daw, mga ganyan-ganyan. Marunong pa sila sa may channel, totoo lang. Anyways, maraming salamat sa iyo, Maki. Ayan, sana susunod no ayusin natin yung letter no para mas maintindihan din natin. Naintindihan na nagbabasa, ako yun, at syempre maintindihan din ng mga nakikinig. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.